Sia Tsutsumi, wagi laban kay Nonito Donaire Jr. sa isang bloody war. Sa kakatapos lang na laban ngayong December 17 sa araw ng Miyerkules sa bansang Japan. Sa gitna ng dinanas na matitinding palitan ng suntok, napanatili ni Sia Tsutsumi ang kanyang WBA o World Boxing Association World Bantamweight title matapos salunin ang 5-division World Champion at boxing legend na si Nonito the Filipino Flash Donaire via split decision nitong December 17 sa Ryogoku Kokugikan. Sa kabila ng pagiging 43 anyos ni Donaire, ipinamalas ni Donaire na may bagsik pa rin ang kanyang mga kamao. Ngunit, ang determinasyon at tibay ng 29 anyos na si Tsutsumi na nanaig sa harap ng libu-libong mga manonood sa Japan. Nagsimula ang laban sa isang maigting na chess match kung saan kapwa gumagamit ng matatalas na jabs ang dalawa. Gayunpaman, agad na naramdaman ni Tsutsumi ang bigat ng left hook ni Donaire na yumanig sa kanyang depensa. Sumapit ang round 4 na itinuturing na mitsa ng apoy sa laban. Napasandal ni Tsutsumi sa Donaire sa corner dahil sa sunod-sunod na mga atake. Ngunit, bumawi ang The Filipino Flash sa isang malupit na right uppercut na nagdulot ng pagdurugo sa ilong ni Tsutsumi at nagpahina sa tuhod ng kampiyon at muntikan pang bumagsak. Bagamat dihado sa unang bahagi ng laban mga kwento ang hapon, ngunit unti-unting nakuha ni Tsutsumi ang momentum mula sa round 6. Sa round 10, dalawang beses na muntik nang mapatumba ni Tsutsumi si Donaire matapos samaan ng malalakas na right straight. Sa huli, ibinigay ng mga urado ang score na 115-113 para kay Tsutsumi, 117-111 para kay Tsutsumi at 116-112 pabor kay Donaire. Sapat para sa isang split decision victory pabor sa Hapon. Muntika na talaga, pinakaba ko kayo, ani ni Tsutsumi sa kanyang post-fight interview. Napakalakas ni Donaire, ang left hook na yun. Doon ko napatunayan na ganoon pala ang suntok na isang legend. Ang tagumpay na ito mga kwento ay matamis para kay Tsutsumi dahil ito ang kanyang unang laban. Matapos ang halos 10 buwang pahinga dahil sa operasyon sa kanyang mga mata, pinatunayan din niya na kaya niyang may pagsabayan sa mga elite level matapos magbago ang kanyang plano mula sa orihinal na kalaban na si Antonio Vargas patungo kay Donaire. Mga kakwento, ano na ang susunod? Dahil sa panalong ito, umangat ang record ni Tsutsumi at siya ay wala pa ring talo at meron siyang 13 wins at 3 knockouts. Bukas naman ang pinto niya para sa mga malalaking laban na inaharap kabilang na ang pagharap kay Antonio Vargas na regular champion, posibleng laban kontra kay Kazuto Yoka o rematch kay Takuma Inoue. Pangarap niya magkasama sa undercard na inabang ang laban nila ni Naoya Inoue at ni Junto Nakatani sa Tokyo Dome ngayong May 2026. At para kay Nonito Donaire, bagamat bigo pero muli niyang ipinakita ang kanyang warrior spirit na hinangaan ng buong boxing world sa kabila ng kanyang edad. At kitang-kita naman sa mukha ni Tsutsumi na parang na tsunami. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.